Oh, ano naman yung bitbit mo? Ano pa ba sa tingin mo? Eh di yung isa sa maleta ni Marivic. Ah, kay Marivic? Ano ibig mo sabihin? Nasa New York si Marivic, di ba? Sinungaling na bata. Nagbuka akong tanga. Hindi talaga siya umalis dito sa Korea at hindi niya rin pinalaglag yung dinadala niya. Huh? Anong hindi siya nagpalaglag? Nagpanggap lang siya nagpalaglag para hindi na makahalata si Aldwin. Hindi ko alam kung kanino siya nagmana ng katigasan ng ulo. Ano yun? Seryoso ka ba, sweetie? Mukha pa namang gagawa ako ng kwento tungkol sa anak ko. Dapat talaga pauwiin ko na siya dito kaya lang may lakad daw siya. Kaya yung mga gamit na lang muna niya yung kinuha ko. Ay, hindi ko na talaga maintindihan ng batang yun. Wow, kakaiba nga talaga yung anak mo, sweetie, no? Paano pa niya naisip na ituloy ang pagbubuntis sa anak na mayabang na si Aldwin? Ay, tumahimik ka na lang muna. Mr. Cho, ano bang iniisip mo? Huwag ka nang magbalak pang puntaan si Aldwin. Hindi ito oras para manggulo pa. Hindi sa ganitong bagay. Malinaw ba? Eh! Ano ba, sweetie? Naghirap ako sa kulungan dahil sa mayabang na Aldwin Park na yon. Isipin ko pa lang na makikita ko siya tumataas ng balahibo ko. Kaya tingnan mo, kinikilabutan ako. Wala akong balak na makita pa siya. Ikaw naman, sweetie, oh. Good morning, honey. Vegetable juice, inumin mo na. Salamat, honey. Honey, ano bang akala mo ikaw si Cinderella? Bakit napapansin ko palagi ka nang umuwi ng 12 midnight? Mas mahirap ka pang hanapin ngayon kaysa nang nagde-date tayo. Ay, sus! Nagagalit ba sa akin ang honey ko dahil doon? Ewan ko sa'yo. Iniisip ko tuloy minsan kung ganito ba talaga ang buhay may asawa. Marami lang talagang trabaho. Kahit ang daddy mo, late na umuwi. Alam kong bagong kasal tayo, pero kailangan ko rin makisama sa mga bago kong katrabaho ron. Okay, sige na. Pagbibigyan kita dahil mabait talaga ako. Ikaw talaga, honey. Ikaw ang the best na asawa. Anong problema? Ba't ganyan ang mukha mo? Ba't biglang nawala ang mataba mong pisngit? Bakit parang nangingitim lalo yung ilalim ng mga mata mo? Masyado ka bang na-stress dito sa bahay? Hindi ako na-stress. Ang totoo, mabilis ako mapagod lately kahit konting gawain lang gusto ko magpahinga. Gusto mo bang magpa-check up? Hindi na, honey. Pumasok ka na ngayon sa trabaho mo. Ay, dahil tag-init na, linisin na natin yung mga garapon ng kimchi. Pati na yung terasa, dapat malinis na rin natin yun habang hindi pa nag-uulan ngayon. Masyadong maraming kalat dun sa terasa natin dahil sa nagdaang taglamig. Ay, nako. Dapat tulungan mo na ako maglinis ng bahay ngayon dahil marami ng kalat na nakatambak. Pero sandali lang po, Mama. Huh? Ano na naman yan? Sinabi ko na po to sa inyo kahapon. Baka nakalimutan nyo lang po. Kasi po, may aasikasuhin sana akong importanteng bagay sa ampunan ngayon. Ah, yung ampunan kung saan mas masaya ka pa kaysa dito sa bahay mo. Ay, Diyos ko po, hindi na kita naiintindihan. Ang akala mo ba kasi isa kang anghel? Bakit ba nagpapakapagod ka sa ampunan na yan? Ikaw na nga itong nagpapagod tapos ikaw din ang naglalabas ng pera para sa mga batang yon. Ako, Ma, hindi po ako nagpapagod. Ma, hindi naman po ako pupunta ngayon doon para mag-volunteer. May aasikasuhin lang po ako sandali. Babalik din po ako kaagad. Aayusin ko lang po yung kailangan ko at bago maghapunan nandito na ako. Okay po? Bahala ka na, Andrea. Kahit ano naman nasabihin ko, hindi ka susunod eh. Ay, pabihirang buhay. Bigyan mo naman sana ng atensyon ng pagbubuntis mo. Paano mo pa ako mabibigyan ng apo kung mas inuuna mo pa yung mga walang kakwenta-kwentang bagay na yan? Ay, nako. Matagal na kayo nagde-date ni Angeline. Siguro naman wala na kayong tinatago sa isa't isa. Tama ba ako, Gabriel? Uncle, walang tinatago? Diyos ko naman, Uncle. Nakakahiya. Ano bang ibig niyo sabihin sa tanong ninyo? Hoy, ikaw, Gabriel, ha? Huwag nga kung ano-anong kalokohan ang iniisip mo dyan. Anong plano mo kay Angeline Yu? Ano na? Kailan ba kayo magpapakasal? Kasal agad, Uncle? Bakit? Ano pa ba? Kung gusto niyo may kasal kayo ngayong taon, ipakilala mo na siya sa daddy mo at mag-set kayo ng date para makilala ang mga magulang niya. Ang totoo, masyado pang bata si Angeline para dun. Kayong dalawa lang naman po kasi ni Daddy ang nagmamadali eh. Yung parents ka ni Angeline, ang gusto mag-enjoy muna kaming dalawa. Ay, kahit na kailangan niyo pa rin magpakasal kaagad. Ano gagawin ko? Gusto mo ba? Tawagan ko sila? Kakausapin ko? O kung gusto mo naman, i-invite natin sila para mag-lunch. Ay, nako. Ay, ako nang bahala dito. Baka mabigla ang magulang ni Angeline. Ganito po,
Hintayin nyo lang ang kasalamin, Uncle. Sandali na lang. Huwag kasi kayong masyadong mainip, ha? Hi guys, good morning sa inyong lahat. Mr. Ha, good morning. Angeline, kailangan kita makausap. Angeline, ano bang nangyayari sa'yo ngayon? Ano? Anong problema? Gusto ko malaman sa'yo. Sino ba ako para sa'yo? Siyempre, ikaw ang boyfriend ko. Exclusively dating na tayo, di ba, Mr. Ha? Mukhang may nakakalimutan ka na yata. Pinapaalala ko lang na hindi totoo ang pagde-date nating dalawa. Mr. Ha, bakit ganyan ang treatment niyo sa akin? Ilang buwan na rin tayong lumalabas pero napakasungit niyo pa rin sa akin. Bakit ba napaka-insensitive niyo? Angeline, mukhang hindi mo naiintindihan ang sitwasyon natin. Kaya lang tayo nagde-date ng ganito dahil sa isang kasunduan. Hindi totoo ang relasyon nating dalawa. Pero Mr. Ha naman... Kung gusto mo ng totoong relasyon, humanap ka ng iba. Pwede kong tapusin ang kasunduan natin. Balik na sa trabaho.